Ave Maria, Gracia Plena. Naitanong mo na ba sa iyong sarili ang mga tanong na ito? Panginoon, kung mabuti ka, bakit may kasamaan pa rin sa mundo? Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagtuturo sa atin na ang kabutihan at masama ay umiiral sa mundong ibabaw. Sa kabila ng paggawa natin ng kabutihan, marami pa rin gumagawa ng kasamaan. Kung paano tayo namumuhay ng mabuti, gayon din naman ang masama ay patuloy na nakikipamuhay sa atin. Upang harapin ang mga pagsubok na ito, kailangan nating lumapit sa awa at grasya ng Diyos. Kailangan nating maglaan ng panahon para sa ating sarili. Katulad ng ebanghelyo ngayon, bagaman nagtatanim tayo ng kabutihan, kapag tayo ay nahihimlay o natutulo, ang kasamaan ay patuloy na gumagawa ng kasamaan. Kaya sa ating pananampalataya, inaanyahan tayo na magkaroon ng buhay, kising na pananampalataya. Hindi lamang yung naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman tayo nagsasabuhay ng ating ipinangangaral, ng ating pinapaniwalaan. Lagi ko nga sinasabi sa mga kabataan, hindi po pwedeng sinasabi mo mahal mong Diyos, pero kailanman hindi ka nakalapit ng simbahan. Dahil ang simbahan ay ang pintuan ng langit. Kung kaya't napakahalaga na tayo ay mayroong oras na dumalaw sa simbahan, makisalamuha sa iba, at gumawa ng mabuti. Maaaring may mga bagay na ginagawa tayong mabuti na para sa iba, ito ay masama, sapagkat ang nakasanayan nila ay ang paggawa ng hindi maganda, kung kaya't iniisip nila na masama ang ating ginagawa. Pero kung tayo ay may tunay na pananampalataya, gising ang ating pananampalataya, hindi ito magagapi ng anumang suliranin. Bilang mga kabataan, dapat kinigising natin ang ating pananampalataya, patuloy tayo nagdarasal, nagsisimba, at nakikiisa sa mga gawaing pangparokya at gawaing pangsimbahan. Kaya inaaniyahan po ang lahat, patuloy tayong manalangin. Ngayong linggong ito, pinapaalala sa atin na tayo ay may mabuting ugnayan sa Diyos at gising na ugnayan dapat sa ating Panginoon. Magdaan tayo ng oras ng pananalangin, ng paggawa ng mabuti, katulad ng pagtatanim ng trigo. At isang paalala sa atin na hindi dapat natin pinupuna ang iba kung hindi naman natin kayang punuhin ang sarili. Dahil makasisira ito ng ugnayan sa ating kapwa. Kung kaya't napakahalaga po tayo ay mayroong malalim na ugnayan sa isa't isa bilang isang munting sambayan ng Kristiyano. Munti, ngunit isang sambayan ng naglilingkod sa Diyos, nagsasabuhay at gising ang pananampalataya. Buo ang pananampalataya sa Diyos sa kabila ng mga suliranin, sa kabila ng mga pagkakamali. Tandaan natin, hindi ibig sabihin na tayo ay naglilingkod sa Diyos, tayo ay hindi na magkakasala. Tandaan natin, ang bawat naglilingkod sa Diyos ay mas madalas na magkakasala. Sabi nga, 20 times a day nagkakasala ang mga banal. Paano pa kaya ang nagnanais maging banal? Pero tandaan natin, ang Diyos ay kumikilos. Ang Diyos ay makatarungan. Madalas tinatanong natin ang ating mga sarili, bakit hanggang ngayon hindi pa natatapos ang suliranin ng flood control? Iilan pa lang ang nakukulong. Masyado nating minamadali ang paghingi ng hustisya o katarungan. Subalit, ang Diyos ay hindi ganon. Hindi minamadali, kundi ito ay kanyang binibigyang pansin. Pinapahalagahan niya ang bawat isa sa atin upang maging makatarungan siya sa kanyang paghatol sa bawat isa sa atin. Gayon din naman, tayo ay dapat maging makatarungan sa paghatol sa ating kapwa. Maging mabuti tayong Kristiyano, munting sambayan ng Kristiyano, nagpapahayag ng makatarungan, makatotohanan, at hindi para sa iilan na katarungan, kundi pangkalahatan. Ganyan ang kabutihan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon at aming Diyos na makapangyarihan, kami po
ay naririto sa iyong harapan, dumadalangin sa iyong awa at grasya, humihingi ng kapatawaran sa aming mga tanong. Kung nasaan ka sa panahon na kami ay dumadaing sa mga problema, kung kami ay nakakaranas ng mga suliranin na akala namin ay hindi na kami makararanas nito dahil kami naglilingkod sa iyo. Subalit ang iyong awa at grasya ang aming nagiging sandigan at tibay sa pananampalataya, naway matularan namin ang trigo na siyang magbibigay sa amin ng mapungang pamumuhay bilang isang munting sambayanang Kristiyano. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Kristo sa tulong ng mga panalangin ng mahal na Birheng Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ako po si Brother John Francis Ilaritan. Magandang buhay, munting sambayanang Kristiyano. Muli, mamaya po magkita-kita tayo ganap na ikatatlo ng hapon para sa ating gawain sa Bukid Aralan at Bopi ng mga kabataan para makahabol kayo sa darating na graduation ngayong 2021 at ngayong August 21, 2026. So inaanyahan ko po muli ang mga kabataan na tayo po ay umattend sa nasabing gawain. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.